Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Anumang oras mula ngayon ay posibleng maglandfall sa Ilocos Region ang bagyong Maymay. Dahil sa napanatili nitong lakas, may mga lugar nang nasa wind signal number 2. Pinalalakas din ng bagyo ang habagat kaya abot Metro Manila ang masamang panahon. Ang epekto tinutukan live ni Oscar Oida. Oscar! Mel, Emil, Vicky, sinuspindi ang klase maging pasok sa gobyerno sa ilang bahagi ng Luzon, bunsod ng pag-uulang dulot ng bagyong Maymay. Dahil sa malakas na ulan, hindi lang nag-zero visibility sa ilang bahagi ng EDSA kaninang alas 2 ng madaling araw. Binaha pa ng hanggang gutter ang northbound lane nito pagbaba ng Quezon Avenue flyover. Tumagal lang halos 30 minuto ang pag-ulan bago ito humina. Sinabayan naman ng malakas na hangin ang malakas na ulan sa 9th Avenue sa Caloocan sa parehong oras. Inulan din ng gusto ang Antipolo Rizal kung saan may mga lugar ding zero visibility sa lakas ng ulan. Epekto umano ang ulan kaninang umaga ng bagyong Maymay at habagat. Dito sa Metro Manila, naka-yellow tayo ngayon. Ibig sabihin 50 to 100 millimeter per day ang idudulot na paulan. Pero inaasahan may mga areas dito sa Metro Manila na maaring mas malakas pa doon, aabot ng 100 to 200. Pwede maging orange. Dahil sa rainfall advisory, sinuspindi ang panghapong face-to-face classes sa elementary at high school sa ilang lungsod sa Metro Manila. Pag ganyan po, sana po, mas maaga pa po, mag-suspend na po para hindi na papasukin yung mga bata. Kawawa rin po mga bata pag nabasa ng ulan. Wala naman po kaming choice kasi hindi naman po maaga nag-suspend, kaya kailangan talaga papasukin. Sinuspindi naman ng palasyo ang trabaho sa gobyerno sa Metro Manila at 6 na probinsya simula alas 3 ng hapon. Ayon sa Pag-asa, asahang patuloy na uulanin ang bansa, partikular ang Metro Manila hanggang sa Lunes. At the earliest, parang Monday, meron pa rin pong habagat, and then Tuesday, medyo mag-i-improve na yung weather as long as wala tayong nakikitang panibagong disturbance. Hanggang 4 na bagyo pa ang inaasahang papasok ng bansa ngayong buwan. Pero simula Setyembre ay inaasahang hihina ang mga pag-ulan bunsod ng El Nino. Kaya mahigpit na binabantayan ang mga level ng dam, lalo ang Angat na 53 meters na mas mababa sa normal. Hindi pa sapat ang mga tag-ulan para mapunan yan sa ngayon. Patuloy naman yung pag-angat ng elevation ng Angat Dam, pero sa nakita natin ay masyadong minimal yung pagdagdag ng tubig dun sa Angat. In fact, ang kakulangan natin sa ngayon ay almost 23 meters. Ayon pa sa Pag-asa, may mga dagdag na rin naman umanong napagkukunan ng tubig ang Metro Manila bukod sa Angat Dam. For example, yung Upper Wawa Dam that already contributes a portion. Bukod doon, I think meron na rin mga water impounding facilities. May other sources tayo. Samantala, mag-alas 4 naman ng hapon nang muling bumuhos ang malakas na ulan dito sa may Quezon City. Yun nga lang, di naman ito naging sapat upang pabahain ang mga karaniwang binabaha sa lugar tulad na lamang dito sa G. Araneta Avenue na sa kasalukuyan ay nakakaranas na rin ng mabagal na daloy ng trapiko, partikular dito sa may E. Rodriguez at asahan na rin yan sa mga karatig lugar tulad ng Santo Domingo, Quezon Avenue at iba pa. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. At dahil sa bagyong Maymay, nalubog sa baha at nagka-landslide sa ilang bahagi ng Luzon. Sa Zambales, halos 200 ang inilikas. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Guys, yung tubig kahapon sa may sapa, mas lumaki na. Mabilis na tumaas ang tubig sa sapang ito sa sitio Mampulong sa Barangay Bitas, Cabanatuan City. Sa pag-apaw ng tubig, binaha ang ilang bahay at kalsada. Baha na sa lugar namin, no? Paano makakatawid yung motor? Na-wash out na po sa lakas po ng tubig na nanggagaling sa bundok.
malapit na pong lumubog. Natabunan naman ang rumaragasang baha ang bahagi ng tulay at mga tanim na mais sa bahaging ito ng Barangay San Roque sa Bongabon. Ang nagsisilbing detour road, sinira na muna ng mga otoridad dahil unti-unti na bumibigay. Malapit na rin pong mabugnos po yung detour at malapit na rin pong umapaw doon sa mga kabahayan. Kaya minabuti po namin na sirain na po. Pinayuhan ng mga residente at motorista na pansamantala itong hindi madadaanan pero agad isasaayos oras na gumanda na ang panahon. Isa ang Nueva Ecija sa mga direktang naapektuhan ng Bagyong Luis bago ito humina at malusaw. Dahil naman sa Bagyong Maymay, abot bewang ang baha sa ilang lugar sa Zambales. Hindi bababa sa 170 residente ang inilikas. In-evacuate din ang mga alagang hayop. Ang bahagi ng bundok sa Cayapa, Nueva Vizcaya, tila natuklap dahil sa pagguho. Nagka-landslide din sa Balbalan, Pinukpok Road sa Kalinga. Agad nagsagawa ng clearing operation. Bukod sa gumuhong lupa at mga bato, may natumba ring poste ng kuryente. Gumuho rin ng lupa sa bahagi ng bundok at tumambalang sa kalsada ng Kabugaw sa probinsya ng Apayao. Sa Suyo, Ilocos Sur naman, rumesponde rin ang mga otoridad sa landslide na nangyari sa Barangay Ursadan sa bayan ng Suyo. Lumambot kasi ang lupa dahil sa mga pag-ulan. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. 2 ang nasawi sa rock slide sa bahagi ng Wawa Dam sa Rodriguez, Rizal. Pumagsak ang malaking tipak ng bato sa Barangay San Rafael pasado alas 12 ng tanghali kanina. Patuloy ang paalala ng lokal na pamahalaan na nananatiling mataas ang banta ng pagguho ng lupa ngayong tuloy-tuloy ang pag-ulan. Hinihikayat na raw nila noon ang mga residente na lisanin ang danger zone pero may mga nanatili pa rin sa lugar. Walang pasok sa paaralan sa ilang lugar bukas dahil sa epekto ng bagyong Maymay at Habagat. Sa lahat ng antasyan sa lungsod ng Marikina, lalawigan ng Cavite, pati sa Calasiao at San Carlos sa Pangasinan at Etiague, Isabela. Unang nagsuspende ng klase sa Bagao, Cagayan mula pa kaninang alas 4 ng hapon, epektibo hanggang bukas. Sa Baguio City naman, walang face-to-face classes mula preschool hanggang grade 12. Patuloy po na tumutok dito sa 24 oras at sa GMA News para sa mga update tungkol sa suspensyon ng pasok. Mga kapuso, si Vice President Sara Duterte nga ba ang dapat managot sa kabiguan ng kanyang mga tanggapan na ma-liquidate na maayos ang kanyang confidential fund? Ang punto kasi ni Senator Judge Amy Marcos, hindi naman ang bise ang mismong may hawak ng pondo. Pero giit ng State Auditor mula po sa Commission on Audit, ang pinuno ng ahensya ang may responsibilidad dito. Nakatutok live si Sandra Ginal. Sandra. Yes, Emil, ikatlong araw nga ngayon ang pagsalang ng auditor ng Commission on Audit. Kaugnay pa rin po ito sa Article 1 o yung umano'y maling paggamit ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte. At ilan po sa pagtatanong ng mga senador ay nakatuon kung meron bang pananagutan ng bise doon sa paggastos ng kanyang confidential fund at kung may pagkakataon pa siya na ayusin ito. Siya mismo pumunta doon. Sa testimonya ni State Auditor Attorney Roderick Wamel, sinabi niyang si Vice President Sara Duterte ang accountable officer na siyang mananagot sa kabiguan ng kanyang tanggapan na ma-liquidate ng maayos ang kanyang confidential fund. Pero tanong ni Senator Judge Amy Marcos, meron nga bang pananagutan ng bise dito? Ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera.
ang liwanag sa inyong joint circular that the special disbursing officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint circular. And also po, inattest din po ni OBP yung... Unresponsive po. Binalikan din ni Senator Marcos na sinabi ni Wamil na batay sa panuntunan, kung hindi maliquidate ang pondo ng gobyerno, may presumption o ipinagpapalagay na nagamit ang pera sa personal na bagay. Nakita kasi ng Commission on Audit na may irregularidad at kulang-kulang ang isinumiting dokumento sa liquidation ng confidential funds. Was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP? That is a presumption po. Pero hindi sinabi. Sa madaling sabi, pero dahil wala presumption po talagang siya, hindi po siya kailangan sabihin, Your Honor. Naintindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen? There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use or benefit under the joint circular. Git ni Wamil, responsable ang pinuno ng ahensya ng gobyerno sa pagtiyak na nagamit ng tama ang pondo ng opisina niya. Ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa, inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision. But it's categorical. Na yes or Why don't either you go yes back or to your either joint no circular? Po. Yo po. Kapag sinabi po kasing categorical, Doon sa it's either yes definition, po. ang liwaliwanag, SDO kapag na-designate ng head of office, di ba? But hindi po kasi doon na nalilimit lang yung term na accountable officer kasi may other provisions na applicable pa din po. May kaugnayan din dito ang pagtatanong ni Senator Judge Risa Ontiveros. Sa Government Accounting Code, sino po ang mga opisyal na tinuturing na accountable officers? Under the Government Accounting Code, yung disbursing officer, yung accountant, yung treasurer, yung project officer, and the head of the agency po. At tama po ba na under this law, sa sections 101 at lalo na 102, ang head of agency ay primarily at immediately responsible para sa pondo sa kanyang ahensya? Yes po. Lumabas din sa pagdinig na meron ng notice of disallowance ang Office of the Vice President. Ibig sabihin, pinababalik na ng COA sa OVP ang mahigit 73 million pesos na pera ng gobyerno dahil sa kabiguan umano na makapagpakita ng katibayan sa pinagkagastusan ng confidential fund nito. Ang kasunod na noon, ayon kay Wamil, pwede nang magsampa ng kaso sa ombudsman. Pero ilang senador ang nagtanong, matuturing ba na pinal ito o pwede pang ayusin ng bise sa pamamagitan ng pagpapakita ng katibayan gaya ng mga resibo o questionin ang desisyon ng COA sa Supreme Court? Kailan nagiging final yung mga yan? Failure to liquidate. Yung finding na failure to liquidate. Kapag nag-appeal po and then nagkaroon po ng resolution si Commission Proper at nagkaroon po ng final decision. If it is appealed to the Supreme Court under whatever relevant rule, 45 or 65, as a lawyer, does that make the decision of the COA final or does that mean it's not yet final until unless ruled upon by the court with finality? Kapag naging final na po, on the level pa lang po ng COA, ay dapat na po siyang bayaran. Even if there is a pending petition with the Supreme Court, hindi po siya may stay unless may TRO po. Unless nga may TRO. Sinabi rin ni Wamil na sa pagliliquidate ng confidential funds, walang isinumite ang Office of the Vice President ni isang official receipt o OR na galing mismo sa pinagbilhan ng bagay. Sa halip, ang isinumite ay puro acknowledgement receipt o AR, isang simpleng papel na pinapipirmahan sa isang taong tumanggap ng cash o in-kind. Ngayon lamang daw siya nakaranas ng ganito.
Ni isa dun sa mga ginastos, walang official receipt at walang sales invoice. Yes po, Your Honor. So, sa experience mo dun sa December 21 to 31, masasabi mo bang standard practice yan ng iba pang mga ahensyang iyong na-audit? Hindi ko po siya masasabing in standard practice since ito po yung kauna-unahang beses na puro AR po yung sinamit sa amin. So, first time sa iyong 10 years na puro AR lang at walang sales invoice at walang official receipt. Opo, at ganun po kadaming AR kaagad yung sinamit. At Sinabi rin ni Wamil na sa dami ng kanyang inaudit, ang OVP lang ang naranasan niya na tumangging tanggapin ang unang audit observation memo na naglalaman ng mga paglabag sa liquidation rules. alam nyo ba kung ba't hindi tinanggap? Dahil walang authorization, tama ba yon? Yes po, wala daw pong mag-i-receive. Nangyayari ba yan na hindi tinatanggap ng ahensya? Yan po yung first time na nangyari po, Your Honor. So, that's unusual. Yes po, that's unusual po. Emil, sa Lunes ipagpapatuloy itong pagdinig at inaasahan po na isa pang auditor ng COA ang isasalang sa witness stand. Emil? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Pinabulaanan ng Department of Interior and Local Government at National Bureau of Investigation ang kumalat na impormasyong arestado na si Senador Bato de la Rosa. Kinwestiyon naman ng palasyo ang timing ng mga posts ng ilang kaalyado ni De La Rosa dahil diversionary tactic umano sa mga naisawalat sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatutok si June Veneracion. Dalawang araw lang tumagal ang huling pagpapakita ng Senador Bato de la Rosa sa Senado. Bakit yung pinayagan niyang mga tao na yan makapasok dito? Mula nang umalis siya sa Senado sa tulong ni Senador Robin Padilla matapos ang bigong pagsisilbi sa kanya ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC, ay 2 buwan na siyang hindi nakita. Kaya biglang kalat online nang lumutang ang ilang impormasyon na naaresto umano siya. Kabilang ang post pa ng eroplanong magdadala umano sa kanya sa The Hague sa the Netherlands. Lalo na nag-post ang kaalyadong si Attorney Jimmy Bondoc tungkol sa di niya tinukoy na bad news na binura rin niya kinalaunan. Nag-post din ang kaalyadong si Attorney Harry Roque na may nanghudas kay Bato. Ngayong araw, sunod-sunod ang tugon ng gobyerno tungkol sa umano'y pag-aresto kay De La Rosa. Diretsahan niyan itinanggi ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya. Hindi po totoo yan. Nag-coordinate na po kami sa DOJ, nag-coordinate ang DLG, lahat ng law enforcement units. Gayon din ang Director ng National Bureau of Investigation o NBI. Wala sa amin, wala sa NBI, no? So, hindi totoo. Nasa Pilipinas pa rin po ba? Yun yung paniwala namin because tuloy-tuloy naman yung surveillance natin. We'll continue to do our manhunt to locate him. And yun nga, we have several areas na talaga tinututukan namin. Wala namang alam umano ang Department of Justice ayon kay Secretary Frederick Vida. I really have no information or data. I think it's more of a law enforcement matter at this time. Git ni Rimulya, kung mahuhuli man ang dating PNP chief, ay hindi ito isisikreto. Gagawin aniya ang tamang proseso, gaya ng booking procedure at pagpapaharap sa korte bago ang extradition. Alam mo, ang fake news ngayon, ibang klase. We were always transparent with what we do. All the proper channels, all the proper procedures gagawin namin according to rule of law. Kinwestiyon naman ng Malacanang ang timing ng post ni Bondoc at Roque na sabay umano itiniming para umano matabunan ang mga naisiwalat ng COA tungkol sa confidential funds si Vice President Sara Duterte. Kita umano ang motibo sa tinawag niyang diversionary tactic ng mga kaalyado ng bise. Sabi ng Department of Interior and Local Government, tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap kay Senador Bato de la Rosa. Sa Mindanao area raw, huling nakita ang dating hepe ng Philippine National Police. Senator Bato is still being hunted down. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Trahedya ang sinapit ng isang rider na bibili lang ng ulam. Bumangga siya sa isang closed van, tumalsik sa poste at pumailalim sa isang pick-up truck. Nahuli kamyan at nakatutok si EJ Gomez.
Nakuha ang CCTV na yan sa Eastwood Road, Barangay San Isidro Rodriguez, Rizal, pasado alas 7 kagabi. Isang closed van ang biglang napahinto at nabangga ng kasalubong na motorsiklo. Sa kuha ng dashcam ng isang pick-up na kasunod ng closed van, kita ang pagtalsik ng rider at motorsiklo. Sa isa namang dashcam ng sasakyang kasunod ng pick-up, nakunan ang pagsalpok ng rider at motorsiklo sa isang poste ng kuryente bago pumailalim sa pick-up. Oh my God! Bumangga siya dun sa poste. Umilalim. Mula sa pinagbanggaang closed van, halos 15 metro ang layo ng itinalsik ng rider at motorsiklo bago sumalpok sa posting ito, saka tumilapod pabalik ng kalsada at pumailalim sa pick-up. Pagbunggo niya po sa poste, sa sobrang lakas po, humiwalay na po yung katawan niya sa motor niya. Sobrang bilis po talaga ng patakbo niya. May bumibili po dito na customer ko po, tas nasagi niya po yung e-bike na sinasakyan po noon. Pagtingin po namin, duguan na po talaga siya. Ayon sa pulisya, nag-overshoot ang motorsiklo saka bumangga sa kasalubong na closed van. Yun po, madulas yung daan. Tapos ayon sa mga saksi at dun sa mga may nagsabing mekaniko, yung motor do kasi nawala ng preno. Tapos sobrang bilis yung takbo. Kaya parang naipit yung preno, kaya hindi niya na-control, na-overshoot siya pakaliwa. Dahil sa sobrang bilis, halos lahat ng parte ng katawan, ulo, katawan, yung damage. Kaya on the spot, talagang hindi na nabuhay yung rider. Nagkasalubong kaming dalawa. Napansin ko siya na napakabilis ng takbo. Nung lumiko siya sa direksyon ko, napahinto na ako, nagpreno na ako. Sa sobrang bilis ng takbo niya, inabot niya pa rin yung right side. Yung takbo ko po noon, wala pang 20 kph. Ayon sa ina ng 28 anyos na rider, bibili lang sana ng ulam ang biktima nang mangyari ang insidente. 2 beses ko pong tinawagan sa magkaibang number pero hindi ko na po siya makontak. Tapos po, ayun po, wala na daw po, nasa ilalim daw po ng sasakyan. Siyempre po masakit kasi anak ko po yun eh. Panganay po, 5 po silang magkakapatid, may pamilya po siya. Under investigation pa po kami at kung ano man yung decision ng both parties at kung magka-amicable settlement sila, yun naman po ang aming gagawin. Pero kung magsasampang ng demanda yung side ng rider, yun po, ipapile po namin kaso. EJ Gomez, Nakatutok, 24 oras. Bukod kay Executive Secretary Ralph Recto, tinarget din umano ng pag-frame up ng isang dating kongresista ang 2 kalihim ng administrasyon at si Ombudsman Boying Remulla. Ayon yan kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Nakatutok si June Veneracion. Nang maaresto ang isang talent manager na nagbubugaw umano ng kanyang mga alaga, nabunyagang umano'y planong gamitin ang mga babae sa pag-setup para siraan si Executive Secretary Ralph Recto. Pero hindi lang umano si Recto ang target. Ayon kay Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla. Na-target rin kami ni Vince Dizon, ni OMB Boying, and others. Ang tinutukoy ni Remulla ay sila ng kapatid na si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Gayon din si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon. Sa panayam ng media sa arestadong talent manager, itinuro niya si dating Congressman Jing Paras na siyang kumontrata umano sa kanya para i-frame up si Recto. It seems like siya ang pasimuno nito, siya ang konekta sa bugaw. So Jing Paras is the person of interest. We are considering filing charges of human trafficking against him. Pero sabi ng NBI, wala pa raw patunay sa ngayon na pati sina Remulla ay target umano. Sa ngayon, speculations lahat yan kasi there's no proof to say that. Ang maliwanag lang na pruweba rito ngayon is base doon sa statement ng dalawa ay nakausap nila si dating Congressman Jing Paras. At sila nga yung nagplano nitong tinatawag na character assassination. But doon sa sinasabi na yun, sa tanong na yun, titingnan din natin yan. Kasama sa itatanong natin at imbestigahan yan.
Itinanggi naman ng abogado ni dating Congressman Paras ang paratang ni Rimulya na siya ang pasimuno sa plano. Hindi aniya dapat magpadalos-dalos ang mga opisyal ng gobyerno sa pagtuturo kung sino ang may sala kahit hindi pa naman natatapos ang patas na investigasyon. Nakahandaan niyang humarap sa investigasyon si Paras at lalabanan ang anumang paratang na wala umunong basihan. Nauna lang sinabi ng NBI na ipapasagpina nila si Paras at Batangas Congressman Leandro Liviste na idinadawit din sa issue. I would like to think that si Congressman Legarda is a better person. But to get to the bottom of it, kailangan makita natin talaga kung ano ang nilalaman ng statement ni Congressman Jing Paras. Sabi naman ni Liviste, wala raw siyang kinalaman sa tinawag niyang gawang rekto na kwento at hindi na raw dapat patulan ang anyay kalokohan. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Good evening mga kapuso! Double comeback is real dahil muling mapapanood sa GMA Afternoon Prime Series na Born to Shine ang P-pop boy group na BGYO. Kasabayan ng pagbabalik ni Jenny bilang solo artist na ginagampanan naman ni Zephanie. Makichika kay Athena Imperial. Mali yata yung napasukan kong atelier. Binabagyo ng pagsubok si Jenny Sikat sa GMA Afternoon Prime Top Rating Series na Born to Shine. From being a member of Yumi, babangon na ulit si Jenny as a solo artist. Kakayanin kaya niya ang mga panibagong hamon, lalo at may mga planong humadlang sa kanyang comeback. Bitawan mo ako. Kasabay ng bagong chapter sa career ni Jenny, may P-pop group na magbabalik, ang BGYO. Thankful kasi marami kaming nare-receive na feedback from people, tas nalalaman namin na nakikilala kami through Born to Shine. Excited na raw silang umarte uli kasama ang cast ng Born to Shine. Nung pinanood din namin yung mga episodes, medyo nabitin din kami. So, ang saya namin na makakabalik kami at magkakaroon pa kami ng eksena sa kanila. Yes, basta together kami, mas enjoyable yung acting. Nung una medyo kinakabahan pa pero ngayon confident na kasi kami lang din naman yung character na ipa-play namin. So, yeah, it's gonna be better. 1, 2, As guest actors, ano kaya ang role nila sa career move ni Jenny? May unfinished business pa ba sila with Yumi? Curious kami sa story na mangyayari pagdating kay Jenny tsaka kay BGYO Akira. Baka more performances. And siguro kung meron man kaming hindi nagawa nung first, na gusto naming mangyari, sana yung makapag sing and dance kasama si Jenny and ng Yumi. Good news naman daw for Zephanie who plays the role of Jenny ang comeback guesting ng BGYO. Naniwala po ako na marami pang pwedeng bumalik and yun nga, isa na sila sa mga bumalik ang BGYO. And siguro ngayon mas nakakatawa kasi feeling ko mas close na kasi nagka-bonding na kami before. And nakakatuwa lang na makita ulit sila na maging part ng show. At marami pang exciting na scenes ang dapat abangan. Athena Imperial updated sa Showbiz Happening.